Scorpio, welcome sa aking channel, Queenin777. Ito po ay general reading for the month of August. Kunin lamang po yung mga message na magre-resonate. Maaari nga mag-start din po itong mag-resonate sa inyo once na mapanood nyo rin po ang video ito. Scorpio, ikaw ay nire-represent ng planetang Pluto. Ano ba yung kailangan mong paghandaan or merong expansion o yung mahalaga mong energy or message for the month of August for Scorpio? Ace of Pentacles. Meron kang ma-manifest na opportunity this coming August. Maaring ito ay new career, maybe passion mo, or financial opportunity. Basta something na prosperidad. Kuha pa tayo ng message mo. O mag-ingat lang. Mag-ingat. Palawagin na natin. The Tower. Uranus energy. So, meron kang ma-manifest this. Overall energy mo is Ace of Pentacles. Something ito sa kaperahan. Opportunity ito. No? Earth sign. And mag-ingat lang kasi baka mamaya yung minamanifest mo na or yung paparating sa iyo na new opportunity or abundance is mag-ingat lang kasi baka mamaya mapurnada or may postponement, ganun. Baka mamaya is may addiction ka pagdating sa mga sugal-sugal or something, meron man luloko ba sa'yo, ganun. Or meron temptasyon, mag-ingat lang para maprotektahan mo yung energy na papasok sa'yo in terms of abundance and prosperity ngayong August. And meron ding sudden change pagdating dito sa Tower moment, no? Something to na siguro meron kang imbalances na ginagawa or kailangan magkaroon ng balance sa buhay mo kaya merong the Tower moment. Yung tipong halimbawa masyado kang egocentric or yung tipong masyado kang kumpiyansa sa sarili mo to the point na hindi ka na nakikinig ng mga opinion ng bawat isa, ng ibang tao. So, baka mayroong changes mangyayari na baka mamaya mamulat ka sa katotohanan or na something sisira ng iyong ego. Pero alam mo itong the Tower na ito, isa to sa pinakagusto kong card. Kasi para tong alchemist, kumbaga masakit daw ito, no? Kumbaga yung parang mga bagay-bagay na parang ayaw mo ng changes, ganon. Pero binabago nitong the Tower moment na ito, yung inaalis ka niya sa comfort zone mo. Gusto ko itong card na to kasi nagsisimbolo to para sa akin na na-alchemize mo, kumbaga nababalanse niya or kailangan niyang wasakin yung mga hindi naman dapat mong ginagawa or magbibigay siya ng patnubay para sa mga dapat mong gawin patungo sa iyong soul purpose dito sa mundong to. No? So, maaaring ganun, merong mga changes na kailangan kang paghandaan and it is for your good. No? Meron din ditong the Star. Na iba sa inyo dito, magkakaroon ng healing, makikita yung life purpose mo and meron kang spirituality, fortune. Kumbaga, magiging open ka sa mga spiritual na nakalinga. Ganon. Meron kang good sign na makikita.
Basta something ganon, you have renewed scene of self-magic flowing all around you. This is the time of great personal growth. So, magkakaroon ka ng personal growth. No? And imagine, tingnan mo, etong tao is ikaw yan. Sumasandok ka ng tubig or naglalagay ka ng tubig. So, ibig sabihin ng tubig overflowing is emotion mo. Kumbaga, nagbibigay ka, ibig sabihin siguro niyan is parang sobra-sobra na yung nararamdaman mo na kasiyahan. So, ibinabalik mo lang din doon. Hindi ka nagsasayang ng tubig, kundi is yung isang kamay mo is inilalagay mo sa lupa. Kumbaga, pinamimigay mo. Siguro ay nagkakaroon ka ng support system pagdating sa emotional, yung tipong dahil masaya ka, binabahagi mo din yung kasiyahan sa ibang tao. Ganon. Kung positibo yung buhay mo, ganon din, positibo din yung na-advise mo. So, malamang na this August, ikaw ay magkakaroon ng spiritual growth or yung soul development. Kumbaga nakakapag-motivate ka, nakikita ka ng mga tao na maganda ang buhay mo, positibo ang buhay mo. So, kuha pa po tayo ng message for Scorpio. The Hierophant. So, meron ka sigurong inaaral ngayon na something na sa relihiyon or mga tradisyon, lumang kinaugalian, ganon, or nagsisik ka ng knowledge or pwedeng nagfo-forgive ka ng tao sa mga nakagawa sa'yo ng hindi maganda, ganon, or lume-level up ka sa commitment na kung ano meron ka ngayon. Baka meron kang dedication kung saan nandoon yung commitment mo. So, dedicated ka na gawin kung ano yung tama. So, pwede nga makatanggap ka ngayon ng earthly things, na mga gifts, no? Or pwedeng dahil katulad nito, sinabi ko kanina may balance the star. Yung may star card ka kanina. So, lumabas yung Six of Pentacles, baka pwedeng ikaw din ay magbigay. Kakasabi ko lang kanina. Or dahil meron kang sinisimulan or meron kang sisimulan, meron darating sa iyo na opportunity, abundance. So, dahil maganda yun, good news yun. So, baka magbibigay ka, mag-extend ka ng iyong help or maaaring meron kang susuportahan, ganon, dahil masaya ka or meron kang mga naging realization na masaya nga ang puso mo, ganon. Or pwedeng something na dahil may lumabas dito yung Hierophant, pwedeng magbibigay ka sa simbahan o yun nga sa mga charity, basta yun sa mga maraming tao, ganyan. Message pa for Scorpio. Fire energy ones. So, ano ka merong kang talagang tapang, meron ka talagang pagtsatsaga at marunong ka na mag-set ng boundary. Kumbaga, yung year mo siguro, yung paparating sa'yo na blessing, opportunity, ngayong August is talagang talagang pinaglalaban mo yun or something na doon ka magi-stand out or doon ka tatayo, paninindigan mo yung darating sa'yo, no, yung financial opportunity na yun.
Hmm. Merong iba siguro sa inyo dito ngayong August 'no, magkakaroon ng something conflict or puwedeng, competition. Competition kasi nga puwede kasi dahil, meron kang sisimulan na new opportunity or may lalapit na opportunity sa'yo ngayong August, 'no. Kaya meron ditong Five of Wands na parang nag-aaway-away or parang something na merong competition. Wands kasi ibig sabihin niyan is fire sign. Ito ay nagsisimbolize sa career, life opportunity, life purpose, I mean sa passion. So siguro marami kang karibal doon, marami kang kakompetensya doon sa papasok na energy ngayong August. Or maybe ngayon, kung nararanasan mo ito, maaaring marami kang kakompetensya to the point na pwedeng yung iba sa inyo sinisiraan ka, yung produkto mo, yung sitwasyon na meron ka, ganon. Or pwedeng ikaw din is ganon. So, pinaglalaban ninyo kung ano yung paniniwala ninyo. Pina, pina, Pinaglalaban mo kung ano yung paniniwala mo. Ganon. And Page of Swords. So, bago sa'yo to, yung new idea na ito. So, siguro, ang magiging remedy mo dito sa Five of Wands, yung mga nag-aaway-away is, marunong kang promotekta. Kumbaga, poprotektahan mo yung energy mo kasi bago sa'yo tong opportunity na to. Makipag-negosyasyon ka din, which is hindi mo naman natin ginagawa. Or something, pwede din na gagamitan mo ng intellectual yung mga kompetensya mo to the point na pwede kang mag-spy sa kung anong meron sila. Ganon, magiging mapagmasid ka sa mga kilos nila, sa kung anong ginagawa nila, sa kung ano nga pwede nilang gawin sa'yo. Ready ka, naghahanda ka, no? Basta pinoprotect mo yung energy mo. No, ginagamitan mo talaga siya ng isip, gumagamit ka talaga ng strategy of the mind, no? Or gagamit ka ng strategy of the mind ngayong August para maprotektahan mo yung iyong energy. So, kuha naman tayo dito ng mga paalala sa'yo ngayong August. Mindful message. Message for Scorpio. Balik na rin natin. Wait. It's not personal. People's reactions or opinion of me are really not about me at all. People tend to project their own insecurities of fear onto one another. So when someone speaks unkindly to me, I'll remember they have something going on that has nothing to do with me. O see? Diba? In connection sa Five of Wands and sa Page of Swords na hinahandaan mo, Five of Wands na may nag-aaway-away or may competition, and the Nine of Wands na parang kailangan mo ng courage o na persistent ka, ganon, no? Ang message sa'yo, yung pinapaalalahanan ka na kung ano man daw yung mga naririnig mo against sa'yo, no? Wag mo daw yung dibdibin, wag mo daw yun i-take ng personal, no? Kasi ibig sabihin nun, yung mga naririnig mo na hindi maganda tungkol sa'yo, sila yon. Kumbaga, pinoproject nila yung mga bagay na wala sila sa'yo, or yung mga bagay na sinasabi nilang hindi maganda sa'yo is sila yon, no? Pinoproject lang nila yun sa'yo. Katulad halimbawa, sinasabi nila sa'yo na halimbawa may bagong business, no? Or sa passion na lang. So, halimbawa sinasabi nila na hindi naman maganda yung ginawa niyang content, no? Kumbaga wala namang kwenta yon, no? Pero alam mo sa sarili mo na hindi naman nila kaya mag-content. Like halimbawa is sa Meta or
gagawa ka na ng video sa mga YouTube, sa mga Facebook, gano'n. Sinasabi nila na walang kwenta yung iyong mga vlogs, 'no? Pero kung titingnan mo, kung susumahin total mo, wala silang nagawang gano'n sa buhay nila. So, sino ang mas walang kwenta, 'di ba? So, pino-project nila yung kanilang mga pains and trauma sa'yo. So, 'wag mo daw yun i-take it personal, 'no? So, eto nga, see, hindi ko nakita 'to, ha, pero something na parang cellphone. So, siguro something 'to sa mga media, gano'n, 'no? Mag-like ka na lang daw, ibig sabihin, huwag mo talagang personalin. So, sabi nga, 'di ba, sa Bible, 'no, ano yun, "Forgive them, Lord, for they don't know what they are doing," 'di ba? So, hindi nila kasi alam yung ginagawa nila, 'no? So, kuha pa tayo ng another message pa na for mindful messages, yung mga paalala sa'yo for the month of August. So, see, opportunities for growth. Everything is happening for me and my evolution. I am not a victim of the things that happen. I take ownership of my life and make the best of the challenges along my journey. I see how difficult moments help me to become my best version and I am thankful for them. No? So, ibig sabihin nito, ang paalala sa iyo ng mindful message is yung bawat opportunity ay para ito sa iyong ikalalago. So, lahat ng nangyayari sa iyo, good or bad, is pasalamatan mo yon kasi dadalhin ka nun sa pinaka-best version ng ikaw. 'Di ba? Katulad halimbawa, kung sinabihan ka na, balik na naman tayo sa in-example ko kanina, ha. Sinabihan ka ng walang kwenta yung content creator mo or yung content mo sa iyong pagvi-video, 'no? Or maybe sinabihan ka nila na hindi naman maganda yung pagko-content mo. 'Di ba mas the more ka na mamo-motivate na lalong pagandahin yon or mas meaningful yung yung iyong content, yung merong message talaga ng hope, yung faith, 'di ba gano'n, mas macha-challenge ka. So, yung mga pangit na comment sa'yo is, kumbaga, walang trigger sa'yo kundi nagkakaroon ng room for improvement, ano, yun. Kaya nagiging opportunity yung bawat sinasabi nila na hindi maganda sa'yo, 'no? Kaya nga sabi ko, I take ownership of my life, 'no? Ako ang may responsibilidad ng sarili kong buhay. Responsibilidad mo kung magre-react ka ng negatively or positively, 'no? No, the best of the challenges along my way, 'no? Nasa daan mo yung mga challenges na darating sa'yo, 'no? No, I see how difficult moments help me to become my best version of myself and I am thankful for them. Oh, see, 'di ba? Tinitingnan mo yung every difficult moments o yung mga mahihirap na suliranin na dadalhin ka nun sa best version of yourself kung ano man yung gusto mo, 'no, na mangyari sa buhay mo. So, kuha tayo ng 2 messages para naman sa angels, 'no, sa mga archangels. Okay. Okay. Archangel Serena, 'no, I am the angel of abundance. Wow, abundance na naman. You will receive the money that you need and God is in charge of how that will happen. Have faith. 'Di ba yung pinaka-overall energy mo this month is Ace of Pentacles? 'Di ba yun na yung reading natin kanina na merong financial abundance na darating or maybe opportunity, something sa kaperahan sa'yo this August. So, sinigundahan siya ni Angel Serena para talaga sa'yo itong reading na to, 'no? Sabi niya, huwag ka daw mag-alala kung saan mo kukunin yung pera na yon kasi ako ang magpapadala ng pera na kailangan mo, 'no? No, na kung paano yun na mangyayari, na kung saan yun manggagaling, 'no? Magkaroon ka lang daw ng faith o ng pagtitiwala na darating yun sa'yo. O see, 'di ba para talaga to sa'yo.
Scorpio. So, last message for Scorpio na galing sa mga archangels. Oh, Archangel Vanessa. To make your decision, ask yourself, which way brings me closer to my divine purpose? Which way takes me away from it? So, kanina may nabanggit ako dito sa readings mo regarding sa mga tower moments, 'di ba? Yung mga kailangan na mawasak or kailangan alisin, no? Kapag ito is a reminder din, kapag dumating na yun yung feeling mo na parang heavy, yung feeling mo na parang dinudurog ka or feeling basta yung mga unwanted or yung mga hindi mo gusto nga maramdaman, mga mararamdaman ngayong August, no? Sabi niya Archangel Vanessa na ito message niya talaga to sa'yo. No, para talaga to sa'yo kasi sinusegundahan talaga no ng mga messages na cards no. To make your decision, kung gagawa ka daw ng desisyon, tanungin mo daw yung sarili mo. Ano ba yung mga which way brings me closer to my dream? Ano ba yung mga desisyon ko na malapit sa yung divine purpose, yung ano ba, yung, yung talagang purpose ko dito sa mundong to. At ano rin pa yung kailangan kong ialis, no, para matupad yung aking purpose dito sa mundong to. Kasi kasi alam mo, Scorpio, no, kung meron ka man ngayong sisimulan ngayong August, maybe, ayun nga, regarding sa iyong kaperahan, baka magtatanong ka kung ito na ba talaga yung purpose mo. Maybe meron naman siguro dito na businessman with a good heart. So, yung purpose niya kaya siya magiging mayaman is mag-extend siya ng kanyang help para doon sa mga nangangailangan talaga. No? Hindi para lang tumulong ng tumulong, ganun. Kasi meron din tulong na parang take lang ng take, no? Receive lang ng receive, ganun. Pero yung iba meron dyan tutulong kasi alam niya na yung tinutulungan niya is may kakayahan na tumulong din kapag nagkaroon. So, ikaw, no, kung darating man sa'yo yung mga punto na ito na pinagpapala ka na, no, sabi ni Archangel Vanessa is, or baka dahil dito sa tower moment nga, na nasabi ko kanina, no, baka mamaya and sa devil card din, baka mamaya makaisip ka, tama ba itong ginagawa ko? Or ito ba talaga yung gusto mo sa buhay ko, Lord? Ganyan, no? Lagi mo daw tatanungin talaga at lagi mo daw, sabi dito ni Archangel Vanessa na ihiling mo daw sa Diyos na alisin yung mga bagay na hindi naman na parte ng iyong life purpose, no, ng iyong divine purpose. At i-attract lang yung mga belongs sa iyong life purpose, no. So, yun yung message mo for today, Scorpio. O kung nagustuhan mo tong message na to, please consider like and subscribing my channel. Thank you.